Kaya naman, maraming mga Muslim ang tinanggal mula sa isang eroplano sa isang napaka-kontrobersyal at rasistang pangyayari. Pero lumalabas na hindi na naman ito ang totoong kwento. Hindi lang nila gustong gamitin ang paratang na rasismo, gusto rin nila magsinungaling tungkol dito. Pero una, ano nga ba talagang nangyari? Panuurin mo muna ang video na ito. Nasa Gran Canaria ako ngayon. Ito ang sinasakyan nila. Yung 5 pangalan ng Muslim na nakita nila, kami ang pinababa nila at inalis sa flight at lilipad kami papuntang Birmingham. Lahat kayo, mabigay ng pinakamasamang review para sa Dusty Company. Tingnan nyo ang mga taong ito. Tingnan nyo ang 5 pangalan ng Muslim. Yung 5 pangalan ng Muslim, gusto nyong alisin kami. Mga kaibigan, Ibig ko sabihin, parang sobrang racist at talagang may problema yan. lahat kayo, i-report nyo ang Dusty Company. Hindi nila kami pinapayagang makabalik sa UK. Sinusubukan nilang sabihin sa amin na lilipad kami papuntang West Midlands. At pagkatapos, ay sasakay kami ng coach hanggang dulo. May saysay ba yon sa mga tao? Wala talagang saysay kung tutuusin na yung tinanong mo. Parang hindi mo pa yata nakuha ang buong kwento ng tama. Pero malinaw na, sinimulan mo na ang video na ito. Tinanggal na ang 5 taong may mga pangalang Muslim. Kaya siguro napakalaki ng kontrobersya tungkol dito. Ibig kong sabihin, bakit nila gagawin yon? Dahil lang bagalit sila sa kanila? Hindi, siguradong may iba pang nangyayari. Sabihin mo sa amin kung ano yun. 5 tao, buong biyahe. Lahat pinapapasok maliban sa 5 taong may mga pangalang Muslim. Lahat kayo, i-report nyo ang Dusty Company. Kailangan ko lang makauwi, makalayo sa bansang ito na puro alikabok. Gran Canaria, oo. Ito yung flight. Ito na yung eroplano. Pwede ba nating pag-usapan na ginagamit niya ang Dusty Company na parang expression? Ano ba yon? Hindi ako fan. Gumamit ka naman ng mas maayos. Tingnan mo yung sulat na binigay nila sa amin. Dito, basahin mo to. Sa kasama ang palad, lampas na sa kapasidad ang inyong flight. Bilang patakaran, hindi kami nag-overbook ng flights. Pero dahil sa hindi inaasahang operational na dahilan, napilitan kaming gamitin ang mas maliit na eroplano kaysa sa original na plano. Dahil naapektuhan ng inyong biyahe, bibigyan namin kayo ng opsyon na kayo ang pipili kung gusto ninyong baguhin ang inyong booking. Ayusin namin ang transportasyon para madala kayo pabalik sa original ninyong paliparan. Kung sakaling magkaroon kayo ng makatwirang gastos para sa pagkain, transportasyon o hotel. Kung hindi pa ito naibigay ng Jet2 o kaya sa alternatibong flight na ito, maaring ma-refund ang mga ito. Palitan ninyo ang inyong blah blah blah. Nangyari na sa akin yan ng ilang beses na sumakay ako ng eroplano tapos kailangan nilang palitan. Nasaan ang ebidensya na may kinalaman ito sa pagiging Muslim nila? Yan ang gusto kong malaman. Nakakainis lang talaga. Pero ito, ang alam nilang kaya nilang gawin. Alam nilang pwede nilang gamitin ang issue ng rasismo at ang takot na matawag na rasista na pinakamalaking kinatatakutan ng lahat ay magpapagulo sa lahat kahit wala naman silang maipakitang ebidensya. Kung babasahin natin ang dokumento, wala namang nakasulat na particular doon. Karaniwan lang ito, lalo na kung huli kang nagpabook. Hindi natin alam kung huli silang nagpabook, pero lalo na kung isa kang binata at madalas kang maglakbay, ganito talagang nangyayari. At ngayong alam na natin na may iba pang tao, mga British din, na inalis din, parang wala naman talagang kinalaman doon, pero hindi nila mapigilan dahil alam nilang ito ang magiging winning card nila at alam nilang makakakuha sila ng atensyon. Alam din nilang kakalat ang kwento na ito na parang lahat galit sa kanila at sila ang biktima. At habang mas garagawa nilang mapakabiktima, kahit na 2 bilyon sila,